ng Sprout card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung anong regalo sa'yo ng Panginoon sa darating mong kaarawan. Pwede rin ito sa lumipas sa kaarawan na. So they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. I kinda like sense sad energy. Marami siguro kayo na pagdaanan sa inyong buhay. I kinda like feel na namaltrato ka rin noong past. At I really sense sa marami ka na pagdaanan. Okay? Paulit-ulit yung message na medyo ma-heavy sa pakiramdam. Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel na yung Panginoon talaga is kinda like a very caring energy towards you. Na-sense ko rin na meron tao na nagpatrabaho sa'yo, meaning may nag-curse, okay? Na-sense ko talaga sad energy. Hugs to every one of you. Sa ngayon ba malungkot pa rin kayo? So, sa mga darating na araw, ikaw ay may focus sa iyong trabaho. So, anyway, with the schedule and heal, so yun nga, as I told you, kung may work ka man, may negosyo, you will become busy with regards to your work. Pero with the heal being here, I kinda like feel dahil sa busy ka, minsan nakakalimutan mo na to take some time to heal about your past. So mga darating na panahon guys, medyo mabigat yung pakiramdam kasi isa sa regalo ng Panginoon para sa'yo, maging balance yung iyong oras. May oras sa work, may oras din sa pag-heal ng woundings mo sa past, okay? Siguro dahil nga sa mabigat yung naranasan mo, you really need to cry it all out. Kaya medyo mabigat yung pakiramdam sa mga susunod na araw, madalas ka umiiyak. Hayaan mo lang guys kasi kailangan mong ilabas yung nararamdaman mo. So anyway, yun nga, as I told you, you will cry. God will give you some time to do this. At the same time, this is nice about your career na yun nga maging busy ka. Dahil nga dun sa busy ka sa career, ito yung dahilan kung bakit may kinikita ka. Okay, siguro madalas ang overtime, pwede rin pag negosyo yan, marami kang kliyente. So, yun yung mga nangyayari, okay, na parating. Iba naman sa inyo dahil nga sa maraming ginagawa sa career, baka ma-overwhelm kayo sa dami. So, yun yung regalo ng Panginoon. Kasi, gusto kanyang umasenso with regards sa yung career. So, you have the connected being here. So, ibig sabihin lang nun na yun nga, dahil nga magkakaroon din kayo ng mga kliyente, maganda nangyari sa work, syempre, tadamay yung iyong pera. But yet, God is reminding you to be grounded with this connected being here, okay? Ibig sabihin lang na manatili kayo na malapit sa Panginoon kasi minsan, kapag busy na sa work, umasenso na minsan nakakalimutan na yung Panginoon. May mga bagay na nangyayari yan. Huwag niyong makalimutan yung Panginoon at huwag niyong kakalimutan na maging humble, okay? So, yun yung dapat yung gawin. At saka remember to say thank you to God kasi first of all, based sa yung reading, ito yung regalo niya sa inyo na marami kayong ginagawa sa work at maging abundant kayo doon. So, anyway, you have the justice and worthy. So, kaya rin to nangyayari na maraming nangyayari sa iyong career, guys, kasi you are worthy of it. Meaning, baka matagal na kayo naghahanap ng breakthrough with regards sa iyong career, naghaantay ka ng promotion, or maybe naghaantay ka na sumikat, can be your negosyo, or pwede rin sa social media. You really deserve it, lalong-lalo na guys, kung matagal nyo na talagang pinagtrabahuhan.
end. So, ibig sabihin lang nun, maganda si career kasi yun yung regalo ng Panginoon for you. But yet, remember na mag-ingat ka sa mga ahas. Kasi syempre, pag umaangat ka, di may iwasan na may mga tao na iinggit sa iyong buhay. So, remember, avoid being prideful. Okay, sa mga darating na araw kapag may biyaya na dumating na pera, ilihim mo na lang with the introvert being here. Okay, and with regards sa endorsement and warriors, so yun nga, mag-ingat ka sa mga taong may inggit or may masamang binabalak sa'yo. Kasi may mga taong ganyan, kapag nakita ka nilang umangat, hindi sila masaya, instead na maging masaya sila for you, minsan iisip pa sila ng paraan paano ka mapatumba. So, baka bigla may dumating sa'yo na opportunity, huwag mong tatanggapin kasi yung kung sino man yan nag-o-offer sa'yo niyan, siya ay may masamang binabalak or baka in-offeran ka lang niya nun kasi ayaw niya na nandun ka sa trabaho mo na meron tayo dito na binigyan ka ng biyaya. So, might as well focus on what you currently have with regards sa iyong career at huwag ka na tumanggap ng ibang work kasi that is only a lie or deceitful offer. So, anyway, this is a sprout. So, baka nga ito yung nangyari na matagal ka na talaga nag-aantay na mag-bloom kung ano man yung natayo mo negosyo, can be sa yung work, nag-aantay ka ng promotion. So, yung regalo sa'yo ng Panginoon na it will definitely sprout. Okay? Mag-i-sprout na kung ano man yung trinabaho mo dati. Okay, which is nice, pero remember na, you really deserve it because you have been working for it for many years already, or you have been waiting for your glow up. Okay, anyway, let's see kung ano pang meron dito. So, we have this 1-4 in reverse. We also got this in reverse. Okay. So, yun nga, I told you, may mga tao na may crab mentality attitude. At yung mga tao yan, hindi maganda yung kanilang iniisip. Kasi gusto nilang mawala yung iyong foundation or yung iyong work. Kaya sila mag-o-offer. So, umiwas ka na, pumato sa bagong karera, guys. Lalo na kung deceitful yung offer. So, you have the abuse in reverse. You also have the 5 in either way. So, yun nga, may mga bagay na nangyari sa'yo noong past. And with the 5, it just means change, okay? Despite of you nakaraos sa iyong past, I think that you need some time talaga na mag-heal. Kasi with this 1 in either way, ibig sabihin lang nun, yes, may changes na, pero yung healing process, hindi mo siguro nagawa na maayos. Maybe, napaka-busy mo na, di ka na naiyak about sa past mo, dinadala mo pa rin sa dibdib mo, mabigat. So, yung masasuggest ko lang talaga, guys, kapag binigyan kayo ng time ng Panginoon, naiiyak mo yung mga bagay na nangyari nung past, iiyak mo lang yan. Okay, normal lang sa ating mga taong umiyak. So, sana huwag nyong baliwalain yun kasi binigyan yun sa atin na biyaya ng Panginoon para magawa natin i-release kung ano man yung sadness or yung mga bagay na pangyayari noong past. I-release yung bigat. Okay? And remember, while healing, pray to God. So, yun nga, bibigyan kayo ng pagkakataon na umiyak. Okay? So, during that time, remember God. Kasi si God talaga yung kasama mo kapag ganito yung iyong nararamdaman. So, you have this 1. So, swerte ka with regards sa iyong sa iyong wallet or sa iyong career. So, you also have this. So, you will be wealthy, guys, and your product will be well-known. Okay? So, oops. Ibig sabihin nun ay bigla kang nag-glow up na hindi mo inaasahan. So, you also have the Just in reverse.
I also have this one. So far, binabantayan ka ng Panginoon. Nagpapadala siya ng mga anghel. Kasi remember na kapag nakamit mo na kung ano man ang gusto mo makamit sa career, syempre hindi maiwasan yung mga ahas. So, pinaprotektahan ka ng Panginoon sa mga ahas na yan. So, you also have that sheet in reverse. At saka yung ahas ay kinda like see na meron siyang ibibigay sa'yo na oportunidad. So, mo yung tatanggapin. Kasi hindi just yung offer. Okay? And anyway, let's see what else do we have here. I feel na maraming betrayal na nangyari at I kinda like feel like you learned your lesson already. So, stay strong guys. At saka, I kinda like feel na dapat kayo mag-focus sa work sa mga panahon na araw na to. Okay, and anyway, we have this justice in reverse. So, it's kind of weird kasi meron din tayong justice. So, baka ito yung nangyari noong past na hindi mo nakuha yung bagay na dapat para sa'yo. Baka may humadlang sa'yo ng offer. Okay, may offer dapat sa'yo before, honestly. Pero yun nga, I kinda like say with regards to this one. So, maybe iba sa inyo nagantay talaga ng oportunidad. Magkakaroon kayo guys. If ever this is about following, you know, people will finally see your work. At ganun din kung nandun ka sa company, mapapansin nyo ng boss mo and that's a reason why you do have promotion. And I'm kinda like saying here guys, na hindi kayo yung tipong type na sip-sip. At saka dahil nga hindi kayo sip-sip, ay kinda like feel na yung dahilan kung bakit ka angat. So, sana huwag mong kalimutan na maging humble kasi may potential na maging ma-prideful kayo kapag naka-achieve na kayo ng bagay-bagay, okay? So, remember na may mag-offer sa'yo na hindi magandang offer. So, might as well na tanggihan nyo to, guys. Doon kayo sa bagay na nag-bloom kasi remember yung regalo ni God sa'yo na kung ano man yung matagal mo nang inaantay na mag-bloom ay mag-bloom, diba? So, mag-stay ka sa bagay na binigay na agad sa'yo ng Panginoon na biyaya. Wag dun sa bagay na you're doubting, okay? So, anyway, that's it guys. And God bless all of you. Sa pumili ng color card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano ang regalo sa iyo ng Panginoon sa iyong kaarawan. I'm sensing birthday wishes coming true. I feel na marami ka mga bagay-bagay na pinagsisihan noon. And I kinda like see na introvert ka as of this time. Kasi meron kang pinagdududahan na tao sa iyong buhay. I kinda like feel like whomever that is, parte nga siya ng masamang grupo. Hindi ka nagkakamali ng iyong hinala. I-clarify natin yung cards to gain more information. Okay, they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. I kinda like feel na ikaw yung tipong tao na mahilig mag-post sa social media. Maybe it's more on past energy. Pero I kinda like feel like you learned the lesson the hard way. Because you come to realization na merong ahas. At I kinda like feel heaviness sa aking mata. Kasi kung sino naman yung ahas na yun,
siguro malapit ka sa taong yon or hindi mo inaasahan na gagawin niya yung ganong bagay sa'yo. So, anyway, ito yung iyong cards. So far, yun nga, may malungkot ka kasi akala mo siguro yung mga tao sa paligid mo ay okay naman, wala namang ahas. Pero yung regalo sa'yo ng Panginoon, magkakaroon ka ng realization kung sino yung hindi mabuti sa iyong buhay. And yung regalo sa'yo ng Panginoon is you will be divinely guided to know whomever is that negative person is. I can see here na yung actually clue sa'yo ng Panginoon, itong tao na to ay ma-pride or arrogante. Okay? So, next that we have is this one. So, as I told you, wishes coming true. So, ibig sabihin lang nun, yun nga, pinakinggan ng Panginoon yung iyong dasal. And with the encourage being here, so if ever you were wanting something like a business, kung ano man ang winish mo, God is encouraging you to go after it. Kasi isa yun sa kanya regalo sa'yo, natutuparin niya yung iyong hiling. Next na we got is fight and friendship. So, ibig sabihin lang nun na maging masaya yung birthday kasi syempre may mga friends dyan. But yet, God is reminding you na kung sino yung masama or sabahe sa iyong kaklose, guys. Whether it's friend, relative, kung ano man yan. Magkakaroon ng away doon. At hindi naman dahil ayaw ni God na mag-happy-happy ka, pero kapag may tao na hindi mabuti sa iyong buhay, alisin niya ng Panginoon at magkakaroon ng conflict in order for that to happen, na malayo ka sa maling tao na may ginagawang kalokohan sa iyo. Next one we got is this one. So, I kinda see with the strategy and gain. So, iregalo nga sa'yo ng Panginoon, maybe it's more likely you could be wishing for, let's say, a business, okay? Example lang guys, I'm not quite sure kung ano yung hinihiling mo, but yet God really wants you to go after it. So, yung regalo sa'yo ng Panginoon, magkakaroon ka na strategy or encouragement at ika-guide ka ng Panginoon, as you can see, on how to achieve your goals and your dreams. Kasi, iba siguro sa inyo takot mag-go after it kasi may mga thoughts kayo na negative, but yet God is wanting you to push forward to whatever you want to achieve, okay? So, you have the bully and desired. So, another reason kung bakit magkakaroon ng conflict sa yung connection, kasi baka may nasabihan ka na, let's say, barkada mo or kaklose mo, tungkol sa yung mga balak na projects and so on, baka yung tao na yun, yung magiging hadlang, kung bakit hindi mo ina-achieve yung bagay na gusto mong makamit, okay? So, ito yung magiging realization mo kung sino ba yung ahas sa yung buhay. Yung dahilan kung bakit yung mga dinedesire mo hindi mo mapuntahan kasi nga may negative na magsasabi sa'yo ng kung ano-ano yung pala. Itong tao na to ay bully. Hindi mo tunay na kaibigan kundi ito ay fake na tao. So, anyway, next that we got is this one. So, you will be divinely guided kasi nga may pangarap kayo, guys. Pero di mo alam kung saan magsisimula. So, pag-ihat ka rin kasi may kakilala ka talaga na humahad lang ng iyong pangarap, okay? At saka, yun nga, dahil nga doon na-stress ka, di mo alam kung sino yung papakinggan mong kaibigan, kamag-anak, okay? So, ito yung dahilan kung bakit matututo ka on your own a way of thinking or decision making sa sarili mo. Kasi maybe you got used to tell people kung ano yung binabalak mo. At I kinda feel na you will learn to actually have a decision for yourself. So, you have the worship being here. So, I kinda see na yun nga, bibigyan ka ng encouragement ng Panginoon. Ipapakita niya sa'yo na kaya mo tumayo sa sarili mong mga paa. Kaya mo magnegosyo kahit mag-isa ka lang, kahit yung
wala yung barkada mo, kamag-anak. Kasi baka yung nangyari dito is yung binabalak mong negosyo, gusto mo sana parte yun ng iyong barkada. Gusto mo sana na yung barkada mo, parte nun, or kamag-anak mo. Pero, with regards dito kasi sa story, ibig sabihin lang nun na magkakampanan kung yung hinihiling mo. Pero, kikilos ka mag-isa. Wala sang tulong na yung barkada kasi, first of all, magulo eh. Nagulo yung energy nila, ginugulo yung isipan mo. Binibigyan ka ng negative comments, tapos sari-sari sila na opinion. Syempre, may hilo ka nun. So, ma-realize mo na might as well kumilos ka na lang mag-isa. So, you have the color here. So, ibig sabihin lang nun, baka magkaroon kasi ng argument with regards sa yung connection, guys. And God is wanting to know na it has to happen kasi ayaw ni God na patuloy kang nakikipag-deal sa mga tao na gumugulo ng yung isipan, hindi supportive sa'yo. You really deserve somebody na, talagang suwak sa'yo na mabuti at naiintindihan ka at napaka-supportive sa'yo. Hindi mo deserve yung somebody na may crab mentality attitude or napaka-deceitful yung energy. So, anyway, let's see what else do we have here. So, I kinda like see na may tao talaga na demanding yung vibe dito sa energy. So, we have the 10 in reverse. So, ibig sabihin lang nun, may connection dapat na mag-ending. Pero, sa ngayon, lang yung energy ngayon, hindi mo pa na-let go itong taong ito. Parte pa rin siya ng iyong buhay. So, siya nga ay fake or plastic. Nagpapanggap ng kaibigan mo, kamag-anak, close sa'yo, pero plastic naman. So, you have the close. Speaking of closeness, guys. So, you have the 22. So, meaning manifestation. At I kinda like feel, dito mo talaga mapapansin kung sino yung plastic o hindi. So, sa binabalak mo na negosyo. Okay? Actually, ganun talaga, guys. Pansin mo pag umaangat ka, sa kalalabas yung mga ahas. Okay, yung mga ahas na yun, kasi hindi sila yung tipong tao na nakita, kaya hindi sila sanay na makita kang ma-sense. So, sanay sila na lagi ka nasa baba at mabibigla ka na lang, iba sila mag-react kapag paangat ka na. Okay, so, yun yung isa sa palatandaan mo kung sino yung mabuti sa iyong buhay. So, you have the use in either way. We also got the light here. And we also got this, so you do have a loving energy, guys, okay? But sad to say, with the use in either way, meaning lang nun, meron kang kaklose na user, at saka, hindi mabubuting mga tao. At I kinda like see here na ayaw ni God na you're dealing with them, kasi, syempre pag umangat ka na, yung mga users na yan, baka sila pa yung dahilan na madrain ka, or mapunta ka uli sa mababa, diba? So, ilalayo ka ng Panginoon sa mga taong yan kasi you will deserve somebody who's loving like you, who is somebody of the light like you are. So, you also have the ginger in reverse. So, I kinda like see here as well na he will become introverted after you notice something. At I kinda like feel na mahirap yung pakiramdam kasi mahiyak ka to realize the truth, honestly speaking. And anyway, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like feel mapapansin mo rin yung mga tunay na tao sa iyong buhay at hindi plastic, okay? I kinda like see na ma-realize mo rin kung sino yung kahaman sa pera versus the not, okay? May away talaga siguro mangyayari kasi may naririnig tayong tahol ng aso.
Okay. Nasense ko talagang totoo pa rin ng Diyos yung mga kahilingan mo kasi matagal mo na talaga yun inaasam. Actually, yung hadlang nandito guys is yung iyong mind, okay? Kasi baka nangyari naman dito na gulong-gulo ka, humanap ka ng kaibigan na hingan mo ng payo, tapos yung pa yung tao na, yung sasabihin ay magpapa-down lang sa'yo. So, talagang masakit yung mga pangyayari sa mga susunod na araw kasi kailangan mo magkaroon ng realization. Hindi ka umaangat dahil you're still dealing with the wrong people as you can see here. At yung sad news dito guys, hindi mo pa sila na let go. You really have to let them go. Guys, kasi hadlang. Yun nga, malulungkot ka. So, it will be like a blessing in disguise. So, umpisa talaga ito yung makikita mo, syempre, yung kalungkutan, pero magkakaroon ka na realization in the future na mas okay pala nang wala yung mga plastic na yan sa yung buhay. Kasi, you will come to realize na itong mga negative na tao na yan, yung dahilan kung ba't wala ka na-achieve, kung bakit wala pumapasok na opportunity. Okay, so, yun nga kasi, yun nangyari niyan, maraming mga bagay na hindi ka napansin before. At sa mga darating na panahon, mapapansin mo na yun, kung ano man yung mga hindi mo na-realize before. So, you also have this one. So, medyo sad yung mangyayari. Di ba siguro ito makakonsidera na, let's say, birthday gift. But yet, it's a blessing really in disguise. So, I have to be honest to you guys. Sa mga darating na panahon, magkakaroon talaga ng conflict. Kasi inaalis ang Panginoon yung mga tao sa iyong buhay na unjust, na ahas, na may crab mentality attitude, na napaka-negative at toxic. Kasi gusto naman ng Panginoon na may makapasok na mga tao na mabuti sa iyong buhay at hindi yung mga ahas na to yung mag-stay. Okay? Kasi siguro matagal ka na nagagamit na rin, at saka pinagsamantalan yung kabutihan mo. Diba? Hindi mo deserve yung plastic kasi hindi ko na-sense ito yung energy mo ay ganun. Na-sense ko na talagang genuinely loving yung iyong energy. So, sana matagpuan mo yung iyong soul tribe. At saka, makikita mo lang sila sa oras na bumitaw ka na sa mga maling tao. Kasi, let me remind you, paano papasok yung mabubuting tao sa iyong buhay kung, puno ka ng ahas sa paligid. Kasi imagine mo kung pumasok sila agad sa iyong buhay, baka sila tuklawin ng ahas. You get my point? So, anyway, might as well, alam ko na napaka down yung energy dito, but yet you really have to see it as a blessing someday. At saka sana ma-realize mo why these things has to happen too. So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na music card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung ano yung regalo ng Panginoon para sa inyo. I kinda feel... Okay, sinabi nila mag-cleanse muna tayo, so just go ahead and cleanse. I feel na kailangan niya muna maging introvert bago kayo magkaroon ng achievement, okay? Pero na-sense ko dito yung happy energy. So, kung sakali man guys na hindi pa rin kayo introvert, mangyari lang to sa future if ever you learn how to be introvert. Nasense ko yung kanta na gusto ko nang bumitaw. Siguro nung past, malas kayo sa pag-ibig. Or maybe ngayon nangyayari yan. And you're not knowing why. Okay?
Ngayon, i-clarify natin yung cards to gain more information. I kinda like see na kailangan nyo ng closure. Maybe about your past lovers or maybe past friends. Okay, they asked me to cleanse again, so just go ahead and cleanse. Actually, nakakayak yung kantang yun. I feel na marami ka na pagdaanan. Siguro naghanap kayo ng true love or someone talaga na nagpamatch sa yung energy. Some of you already have that person. I feel na some of you could be regretful about siguro sa past. So, sa mga susunod na araw, matatandaan mo yung mga pangyayari noong past, okay? Kasi na-sense ko yung basta nyo, kailangan nyo talaga ng healing about this, okay? So, anyway, ito yung iyong cards. Ngayon, ito yung dapat mo matutunan na maging introvert. Okay, kasi yun nga, isipin ng mga tao na parang malalang na nangyayari, hindi ka na nagpo-post and so on. So, saka pa lang kasi darating yung mga pinangarap mo sa oras na maging introvert ka. So, ito yung mga biyayang parating. Actually, yun yung na-sense ko habang ako nagsha-shuffle. Honestly, yung biyaya na parating. Okay, hindi actually birthday gift, but yet yung gusto sabihin ng Panginoon na ito yung regalo niya for you. I kinda like feel yung dapat mo talaga matutunan dito is wag kang yung showy. Okay? Be somebody na introvert. Yun yung sekreto. So, yung darating na regalo is more on career at saka love life na rin, which is nice. Okay? So, anyway, we have the pride and free. So, kaya pala ayaw ni God na maging extrovert ka kasi, you know, if you learn how to be introvert, mawawala si pride. Okay? Tsaka dapat mong matutunan yung pagiging humble. So, once that you break free from those things, yun nga, saka ka magkakaroon ng freedom sa mga negativity. Okay, kinda like feel siguro na nasanayan mo na kunwari kapag may nangyari sa iyong buhay, magpo-post ka, minsan nagpa-brag mo na, you know, iwasan mo yun. Okay? At kaya hindi dumarating yung biyaya kasi maybe nangyayari dito. Kapag may nangyayari, ipapost mo agad. So, iwasan mong gawin iyon. Kasi hindi yung dahilan kung bakit hindi umaangat yung mga bagay-bagay sa iyong buhay. So, we got the origin and connected. So, I kinda like see here na ito yung gusto ni God na mangyari, na maging focus ka sa iyong work at lumayo ka sa social media. Kasi, yung social media na yan, nagkakos sa'yo yan ng stress. So, actually, guys, ito rin yung napansin ko sa social media na pulos ano na lang yun payabangan na lang yung pakiramdam. Honestly, you know, kapag naranasan mo ng malayo sa social media, may kita mo talaga yung difference. So, umpisa lang mararamdaman mo na malungkot ka kasi, you know, you used to post, hindi ka nasanay, you know. Kapag nasanay ka na, ma-realize mo na may simple na yung iyong buhay and everything else will follow. Kasi kung nasanay ka na nasa social media, masasanay ka na, ay, kailangan ko magayos, magpo-post ako. Kailangan kong gumasos para may post. Parang ganun bang pakiramdam yung nangyayari. Pero, you know, sa oras na ma-let go mo yung mga negativity na yan, guys, iwasan nyo yung pride, iwasan nyo maging showy, you know, nagaan ng iyong buhay kasi may focus ka na lang sa work. Kaya sa connected being here, ibig sabihin lang nun, yung parang sa social media, kumbaga, yung talaga nakikita ng mga tao yung ginagawa mo. Kasi minsan, nalala ko tuloy yung usog, okay? Minsan may mga bagay na pwede ka nagpo-post, nagkaplano ka magnegosyo, mga ganong bagay na uusog. Kasi may mga tao na naiingkit or naglalagay ng negativity sa binabalak mong mangyari.
So, anyway, loneliness and love. So, ito siguro yung masakit, okay, na umpisa ng pangyayari kapag ikaw ay maging introvert. Honestly, may miss mo syempre yung bonding, yung nagpo-post ka, yung kamusta na kaya yung barkada mo and so on. Pero, I kinda like saying, gusto ipalam sa'yo ng Panginoon na, hindi maganda yung energy sa social media. Deserve mo yung ganitong environment na loving and ang energy. Hindi yung payabangan. Okay? So, wag kang masyadong mag-alala. So, we have the merit making and surrender. So, sa mga darating na panahon, mabigat guys. Kasi, magkakaroon ka ng realization. Papalapit ka sa Panginoon. Ma-realize mo na may mga bagay kang nagawa na hindi mabuti. Pwede rin na nagagamit mo siguro yung pera mo sa hindi na maganda. Kagaya syempre nung pagkukulik, bagay na yung nangyayari. Na instead sana na pang save mo for yourself, nalalaan mo sa mga luho. Yung gusto yung palam sa'yo ng Diyos na, maging simple ka. Sa oras na you let go of social media, dire-diretso na yun. At dahil nga magkakaroon ka ng realization, baka magkaroon ng confession din na magaganap. At yun yung dapat mong gawin. At I kinda like feel na papatawarin ka ng Panginoon, honestly, but make sure na you're not following the same steps as before. You need to change, guys, okay? So, we have the calm and guide. So far yung regalo sa inyo ng Panginoon, i-guide ka niya na maging humble or maging grounded. At ayaw ka niya kasi guys, sa maging ma-pride, okay? Kasi yung darating na biyaya sa inyo is more on relationship, love life. Kasi we also see love here. So, kahit darating si love life sa iyo, kasi baka matagal ka na single and maybe you're looking for love. So, kaya darating yun. So with the music being here, look at the picture, it kinda like remind me about being an extrovert, right? Like you have to say a lot of things of what's going on with you. So ito yung dapat mong iwasan. At sa kadarating yung mga ganitong biyaya na magaganda sa oras na you let go of that negativity. At saka avoid yun na rin guys na maging materialistic. Okay, learn to save money, learn to give as well. Baka naman sa pagiging materialistic niya before, nakakalimutan nyo na mag-contribute sa simbahan or pwede magbigay sa mga mahihirap. So, minsan ganun yung nangyayari. Mas marami pa tayong binibigay sa sarili natin kaysa sa naitutulong natin sa ating kapwa. So, remind yourself, to actually give. Give din yung blessing. So, another reason kaya rin siguro na block yung blessing natin kasi nilalaan lang natin lahat sa ating sarili. So, make sure you're actually giving to the poor, and not only to the poor, but also give back to the Lord. At masasuggest ko lang sa inyo guys, try nyo yung envelope method. Kada sa sweldo kayo, maglaan kayo ng pera for helping. At the same time, for also to give back to the Lord na rin. So, anyway, let's see what else do we have here. And also, apologize to God kapag nagastos nyo yung pera sa mga luho. I feel like learn to give is what I sense. So, we have this one. So, love nga yung parating sa iyong buhay, which is nice. We also have this one. We also have Chase. So, kaya pala gusto ng Panginoon na maging introvert ka kasi may tao sa iyong buhay na napaka-negative na naiinggit sa'yo. So, ito yung dahilan din kung bakit nauusog yung mga bagay-bagay na dapat sana ay na-achieve mo na.
So, we have just you and me. So, love life nga yung parating, guys. At saka maganda si love life kasi yung birthday present sa'yo ni ka na love life, hindi ka mag-aalala. Maging okay yung lahat. If before lagi kang stress sa love life, na inisip mo na parang nag-cheat si kanyan ganito, laging problemado si love life. Sa bibigay sa'yo ng Panginoon na love life, walang ganyan na problema. Magiging kampante ka sa inyong relasyon. So, you have the toxic. Oh, this is nice, okay? Yung parating na love life, hindi toxic. There will be love, of course. So, we have this one in easier way, and we also have the butterfly. So, as I told you guys, saka lang to mangyayari lahat ng blessing na yan kapag natuto kayo magbagong buhay. Matuto kayo maging humble, matuto kayo na maging introvert. Okay? And matuto rin kayo maging loving, meaning magbahagi. Okay? Hindi lang para sa sarili mo, kundi pati na rin sa iba. So, anyway, let's see what else do we have here. Hindi ko maintindihan kung ba't na-sense ko yung kantang gusto ko nang bumigay. Okay? Yan yung parody ni Michael V. Okay. Kaya pala may blockage kayo sa blessing. Baka kasi basta nyo naging may pagkagahaman na kayo sa mga material na bagay. Iwasan nyo yun, guys. Kasi ito yung pakiramdam mo na may kulang. Kung rin nasa collection ka, parang feeling mo gusto mong kolektahin yung lahat. Okay? So, ito yung dahilan kung bakit ka naging ganun. Kasi naghahanap ka ng kaligayahan. Kasi as you can see in your reading, yung iba sa inyo matagal na kayong single. Okay, and you're really longing for love, as you can see. So, hindi yung dahilan kung ba't ka naging materialistic. Masasuggest ko lang sa inyo, guys, na maghanap ka ng ibang medium. Hindi yung pagsha-shopping, hindi yung pagko-collect. Maghanap ka ng ibang medium kung saan ay liligaya ka at hindi mo na kailangan gumastos sa malaki para ikaw ay lumigaya, okay? At hindi lang yun, okay? It's okay to acknowledge the inner child, but yet remind yourself na kapag down ka sa iyong pakiramdam, bumalik ka sa Panginoon, pag-pray ka, at sana, mag-guide ka niya kung ano yung dapat mong gawin para ma-release yung pain, talk to God. Allow Him to help you to release that burden in your heart. Kasi nga malungkot ka, kaya ka naghahanap ng material na bagay at naging greed na yung nangyayari dito. So, gusto sana ng Panginoon na may lover na dumating sa iyong buhay, magagandang mga bagay. Kaso nakablock pa si blessing kasi nakita niya na kapag dumating si biyaya, baka naman nilalagay mo agad sa material na bagay yung pera mo, hindi ka na nag-iipon, hindi ka na tumutulong sa mga mahirap, mga ganun bang bagay. So, gusto sana ng Panginoon next time around, you really need to learn how, not to give much to yourself, but also, save the money, invest on the right things, and give back. Right? So, yeah. Yan nga yung mangyayari dito na magkakaroon ka ng realization. Maybe you're not seeing it as a blessing, but yet someday you will realize that it's a blessing in this, guys. Alam ko, guys, ang mahirap, malayo sa social media, but when you get used to it, you will really realize na maging simple yung iyong buhay once that you break free from it, okay? So anyway, that's it, guys, and God bless all of you. Sa pumili na autumn card, ito ang inyong reading.
Tingnan natin kung ano ang regalo sa inyo ng Panginoon. I'm sensing hugas kamay at na-sense ko rin hudas. This is very interesting. I feel na ilalayo ka ng Diyos sa mga tao na nagbe-betray sa'yo. Parang i-break ng Panginoon yung cycle na madalas kanilang pinahihirapan sa iyong buhay. I kinda like sense as well na maka-Diyos ka. At meron ka rin kahilingan sa Panginoon na hindi pa niya natutupad. I-clarify natin yung cards to gain more information. Meron ako nakitang insekto, guys. Baka ibig sabihin lang nun, meron talaga nagbabag ng iyong buhay. Kaya sa ngayon, I kinda like feel yung iba sa inyo ay hindi pa rin umaasenso. At I kinda like sense na simula nung childhood ka pa merong backstabber na. Baka sa pamilya nyo, guys, yung energy na nasa sense ko, I kinda like sense na, I don't know why, pero na-sense ko tibo. They're very interesting. Baka sino yung nagbe-betray, may pagkatibo yung kanyang energy. Nakita ko rin dito, guys, sa minamalas kayo sa pag-ibig, okay? So, anyway, you do have misfortunes in your life. So, hindi may maganda yung actually darating para sa'yo sa iyong birthday. So, sa birthday mo, may busy ka sa work, as you can see. At saka with the liberation being here, isa sa biyaya ng Panginoon, may tutulong sa'yo if you need help. As you can see. We also have the brave here. So, isa sa regalo ng Panginoon for you is bravery. Okay? Kasi baka nangyari dito sa mga kamalasan nangyari noong past, baka mawala na si bravery or your courage. Okay? So, yun yung regalo niya sa'yo to push forward with regards to your life, lalong-lalo na sa iyong career. Okay? Tuloy lang ang work, tuloy lang yung buhay. Okay? So, anyway, you have to okay and rejoice. Wow. Isa sa regalo ng Panginoon para sa'yo ay maging okay yung iyong buhay na ikinaliligaya mo. Ibig sabihin lang na since okay si buhay mo, masaya ka, diba? At wala kang iniindang stress. Okay, this is actually nice. Okay, so we got authentic and live and learn. So, the reason why kung bakit ka maging masaya, kasi you learned your lesson. As you can see with live and learn. At saka, with authentic being here, I kinda like see, guys, na you could be authentic already. Kaya, kung yung biyaya sa ng Panginoon talaga is encouragement. Siguro iba sa inyo, you could be someone na nagsisisi dahil napaka-authentic, napakabuti, and so on. Huwag niyo sanang pagsisihan yun. Kasi, yun din yung dahilan, guys, kung bakit okay si buhay mo. And dahil, you're authentic. Imagine mo yung buhay ng mga sinungaling. Ang buhay nila, syempre, question mark yan lagi. Nakalimutan nila kung ano sinabi nila sa tao yun versus sa sinabi nila doon sa isang tao. Maging ganun kakomplikado yung kanilang buhay kasi nakakalimutan nila. Kung mag-stick ka sana sa katotohanan, iisa lang yung iyong sinasabi, diba? At hindi pa magulo yung iyong isipan. So, isa sa yung blessing definitely is peace of mind, right? So, kaya may encouragement tayo dito, may bravery. Ibig sabihin lang nun, gustong sabihin ng Panginoon, huwag kang matakot maging authentic. Okay? Kasi with the live and learn, ibig sabihin lang nun, makakita ka ng mga nangyayari sa mga tao na hindi authentic. And because of it, you're learning the benefits of being authentic. So anyway,
ito yung nangyari siguro noong past, so meron kang karelasyon na nagkaroon ng third party situation as you can see. So, isa sa biyaya na ibibigay sa'yo ng Panginoon is ilalayo ka niya sa tao na ilalagay ka sa third party. Kasi ayaw ng Panginoon yan. Gusto sana ng Panginoon na yung lover mo is sa'yo lang, diba? So, anyway, this indulgence being here and relaxation. Wow, this is nice. I think yung parating sa inyo guys is definitely wealth. Kasi magkakaroon ka ng time for indulgement as you can see at the same time to relax yourself. Kasi maybe sa mga dating na araw, marami kang work. As you can see that you will be overwhelmed because of it. So dahil nga na karon ka na maraming work, so supposedly meron ka dapat rest day, okay? So ito yung bibigay ng Panginoon, yung panahon for yourself, panahon para magsaya, kasi we also have rejoice card here, right? Maging masaya ka. So, yun yung ibibigay ng Panginoon para sa'yo because you deserve it, okay? So, I kinda like say here na if ever you're doubting na mag-attract pa ba ako ng lover, okay, I doubt myself. But with the sensual card being here, ibig sabihin lang nun na people will say you attractive, okay? So, if ever you're wondering na nawala na yung kinang mo, okay, you still have it. At saka yun nga may parating na lover if ever you're looking for love. So anyway, we got the imagination blind and beautiful. Oh, this is nice, okay? Kasi baka nga iba sa inyo iniisip na yun na wala na magkakagusto sa inyo kasi with the beautiful being here, you're doubting about your looks. But that God is definitely saying na there will be a person that's coming in your life who will like you for who you are as a person. Okay? And don't be discouraged. Huwag niyong i-dim yung iyong light. Okay? Yun yung mapapayo ko sa inyo. Kasi you have to realize, guys, na dahil din ng panahon, tatanda rin tayo at mag-fade din yung looks. Diba? So, kahit yung mga magaganda, mag-fade din yan. So, you have the daydream and child being here. So, siguro meron kayong pinapangarap sa iyong buhay. Maybe it's a childhood dream. And let's see kung totoo pa rin ba ng Diyos yun. Okay? So, you have the chosen and eternal love. So, some of you, maybe since you're little, you're really dreaming about true love. And it's definitely one of God's gift for you for your birthday. Which is nice, diba? So, anyway, ito yung iyong card, which is autumn. So, ibig sabihin lang neto, guys. And, you could be single for a very long time. Baka naman introvert kayo. You're really doubting your looks, to be honest with you. Pero, yun nga, mamahalin ka ng tao na darating. Maging sino ka man. Okay, so, I feel na it's also for you to boost your self-confidence. Kasi based on your reading, nawala si confidence. Okay, so sikreto lang nun guys, so mong ididim yung iyong light. Don't say negative things about your body, you know, about yourself too. So, anyway, let's see what else do we have here. So, parang na-sense ko na kinabahan ka. Okay, so we have the out in reverse. We also got special. This is nice, okay? So, I believe some of you, yung tao na para sa inyo, hindi nyo pa to kilala. At ito yung someone na, yun nga, hindi mo pa nga siya kilala. Total stranger, guys, okay? So, with a special being here, ibig sabihin lang nun na whomever is the one for you with regards to love life, ito yung tao na makikita na special ka at namahalin ka niya dahil doon, okay? So, we also have this one. So, somebody will definitely fall in love with you. So, you have to calm. So, kalmado ka lang. Huwag maging negative thinker, guys. So, you also have, you are my sunshine in easier way. I kinda like see na magsisimula kayo as friends.
So, we have this one in either way. So, kaya ka bibigyan ng love life na ang Panginoon kasi matagal ka nang malungkot at nag-iisa siguro. So, gusto ka niyang lumikaya syempre. At saka sa panahon na darating si love life, I feel like you do have a career as you can see. Ganun din nakita ko sa yung reading na may career ka dito. At umaangat ka with regards sa career sa panahon na darating si lover. So, you have the justice in reverse. So far, kaya ka rin bibigyan ng Panginoon ng love life kasi nakaranas ka ng injustice sa past, lalong-lalo na sa love life. Siguro nakaranas ka nga ng third-party situation sa love life before. At dahil dito, you know, you will have this good karma na magkakaroon ka ng tao na mamahalin ka for who you are, and this person will definitely make you experience what true love is, as you can see. At itong tao na to, you know, is a loving energy. Hindi siya yung tipong tao na magto-third party. At yung maganda pa dito guys, hindi ko nakita sa yung reading na yung regalo sa'yo ng Panginoon ay nakabase sa ganda. I kinda like see that this person see you as someone that is definitely special, and because of it, he or she will fall in love with you. And by you, not even making any effort kasi kalmado ka lang. So anyway, let's see what else do we have here. Okay, they asked me to cleanse, so just go ahead and cleanse. Na-sense ko yung kanta na gusto ko nang bumitaw. I kinda like sense it's more on your past energy na talagang malungkot yung napagdaanan mo, lalong-lalo na sa love life, okay? Kaya bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na maka-experience ng talagang love na you deserve. Okay, kasi for a long period of time talagang masakit yung mga napagdaanan mo. So anyway, yun nga, as I told you with regards sa love life, talaga nagkaroon ng breakdown doon. So some of you are not yet healing about this. So take some time to heal, okay? So, yun nga, darating si love life kapag naka-move on ka na sa past ang pangyayari. At hindi lang yun, you know, yung regalo sa'yo ng Panginoon is making okay si career. Some of you will experience promotion sa career. At I kinda like feel na making okay si money as part of God's gift for you. But with the star in reverse, so I kinda like see na bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon maging busy sa work. Kasi with regards to this one in reverse, may napagdaanan kang masakit. Okay? At yun nga, bibigyan ka ng pagkakataon ng Panginoon na mag-work para makalimutan mo na rin yung past at saka para malibang ka na rin kasi yun nga, masakit sa dibdib yung energy and you really need healing work to do para mo rin matanggap yung parating na tao for you. So, anyway, I also kinda like feel na your ex will come back. So, mag-ingat kayo guys. And basically, hindi si ex yung taong pinadala ng Diyos kasi based sa yung reading, bago siya na tao at hindi siya yung tao ng past mo. Kasi si past, dapat mo yan alisin sa yung buhay. Kasi first of all, kung sino man yung ex mo dati, hindi kanya pinahalagahan. Okay? So, that's it guys and God bless all of you.